Okay. Board, nagsagawa ng special session ang provincial board ngayong araw po na ito. Ano po ang napagdesisyonan ng ating pong konseho, sir? Ayun nga, base sa recommendation ni Governor Ami Alvarez, siyempre ilang araw din siya prior doon sa pagpasok ni kahit continue, talagang nandoon na yung pag-meeting ng Provincial Risk Reduction Management Council para i-assess yung preparation. At nga, hanggang during talagang tinatamaan tayo ng bagyo at nakita natin kung gaano yung salanta all over northern Palawan halos Tayo dito sa south, ulan, baha, pero hindi ganun ka-devastated just like yung nangyari sa northern na halos lahat ng munisipyo Halos lahat ng munisipyo, Rojas, Taytay, San Vicente, Araceli, Dumaran, El Nido, Cuyo, Linapacan, Coron, Culion, halos lahat magsaysay halos lahat. So kaya nabuti ni Governor Ami na mag-request sa sanggunian ng palalawigan na i-declare na state of calamity. So yun po yung aming pagkasunduan kanina sa special session. Na-approve na po yung declaration ng state of calamity sa buong lalawigan po ng Palawan, Sir Mac. Opo. Mayroon pong napag-usapang pondo, board, para po rito? Yep, around 90 million po para sa restoration and other services na kailangan talagang maisagawa na maibalik ang serbisyo ng ating mga pamayanan, yung karsada, lahat yan. Yun po yung unahin, restoration work na mangyayari pag-upa nitong pagbaha. May mga baha pa din sa MAC. 90 million po, no? Mga more or less 90 million po yung i-allocate base doon sa report kanina doon. Opo. Saan po kukunin po, board, yung 90 million? Saan po kukunin yung 90 million? Doon sa natin sa calamity fund yan, yung remember, sige lang yung pasok ng natin ng bagyo, kaya meron pa namang natitira para doon sa calamity fund, sa 5% ng ating appropriation sa annual budget. Opo. Board, ano po ang kahalagahan ng pagdideklara ng state of calamity ng buong probinsya? Ito kasi, Sir Mac, magagamit po natin kaya may declaration ng state of calamity para yung intended na ang ma-appropriate na pondo ay magagamit doon sa tulong natin sa mga pamayanan, sa mga bayan, barangay na talagang yun affected ng pagbaha at ng bagyo. So marami dyan mga nasira mga infrastructure projects, yung mga services na dapat na ibalik. So ito yung tinitingnan na priority na mabigyan kaagad ng mabilisan na action. Tuloy-tuloy pa naman yung ginagawang assessment ng ating PDRMO at saka yung ating Provincial Risk Management Council. So at tuloy din yung pagngalap ng report sa ating mga LGUs. Kasama na rin po dyan, Sir Mac, sa sektor ng pagsasaka at pamamalakaya. Dagat nga lang, magpahanggang kanina na bago magsimula. Actually, kahapon pa ako huminga ng datos sa Office of the Provincial Agriculture. Ang problema talagang hindi rin makaikot yung mga tao natin sa mga munisipyo, sa mga Municipal Agriculture Office dahil nga sa ganun pa rin yung salanta na nangyayari. Ang tabayanan po natin, maibigay din sa atin at makapagplano ng support para sa kinakailangan na support. Kung hindi man natin makaya, siyempre akit tayo sa national agencies para tumulong just like nung mga nagdaang panahon, Sir Mark.